was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Doble dagok ang sinapit ng isang pamilya sa isang barangay sa Quezon City na nasunugan na, namatayan pa. Naiwan sa second floor ng nasusunog na bahay ang 3 batang magkakapatid. 32 iba pang pamilya ang nasunugan. Nakatutok si Mark Salazar. Maulan ng sumiklab ang sunog pasado alas 11 ng umaga kanina sa isang bahayan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Kailangan nyo na sa sabi nila sa bumbero. Stop nyo na po yung apoy. Upang wala na pong madahamon na bahay. Hallelujah. Amen and amen. Nahirapang respondihan ng sunog na umabot sa ikatlong alarma dahil masikip ang mga eskinita papasok. Kinailangan pang ang bumutas sa pader para matunto ng mabilis ang sentro ng apoy. Pasado alas 12 ng tanghali, idiniklarang fire under control ang sunog. Pero hindi pa natatapos ang trahedya dahil 3 bata ang nawawala. Ang mga anak ni Janine na edad 10, 7 at 5 taong gulang. Wala pa po nakakakita, dami na puro magkakamag-anak po yun, wala po. Lahat po sila nakalabas, 3 bata lang wala. Nasa trabaho si Janine at ang kanyang asawa nang maganap ang sunog. Ang mga kamag-anak nila sa compound ang kasama ng mga bata ng sumiklab ang apoy. May naiwan po yung 3 pamangkin ko po, hinahanap ko po eh. Hindi pa po kami nakakapasok sa loob eh. Inikot na po namin lahat, wala po eh. Hindi naman po kasi namin alam na nandun pa sa baba. Ngayon, sobrang taranta po namin, nandun na po sa yung apoy sa kwarto namin. Bumaba na po kami lahat, lumigos na po kami. Umano na kayo lahat? Opo, tapos tsaka lang po, nung hinanap pa po namin yung 3, sabi daw po andun pa raw po pala sa loob. Bumbero lamang ang pwedeng pumasok sa peligrosong lugar. Habang tumatagal na walang sign of life mula sa nasunog na compound, numinipis ang pag-asa ng pamilya ng mga bata. Hanggang dumating na ang soko at ang kumpirmasyon ng kanilang kinakatakutan. Tama ako sa kanila! Ayon sa investigador ng BFP na hindi autorisadong humarap sa media, natagpuan ang labi ng mga bata nang magkakahiwalay sa second floor. Hindi pa alam ang pinagmulan ng sunog at ang halaga ng pinsala nito. Sa number of families po, 33 families na po sila na on our record. We don't have yet yung exact number of yung house po talaga. Pero possible mga nasa 15, mga ganun po. Wala po talaga silang na-save na any gamit. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Patay sa pamamaril ang dating legal researcher ng National Irrigation Administration sa Northern Mindanao. Inaalam ng pulisya kung may kinalaman ito sa trabaho. Ayon sa kanyang kaibigan, nag-post ang biktima tungkol sa isang umano'y ghost project ng ahensya. At nakatutok si June Veneracion. Sa dashcam ng ibang sasakyan, kitang binabaybay ng isang itim na kotse ang highway sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City nitong Biyernes. Nang sundan ito ng motorsiklong may magkaangkas. Pinagbabarila na kamotorsiklo ang driver ng itim na kotse bago silang mabilis na tumakas. Riding in tandem. Ang itim na kotse bumagal ang andar hanggang bumangga sa isang truck. Sa hiwalay na video, kitang patay na ang driver na si Nero Kyle Antatico, dating legal researcher ng National Irrigation Administration o NIA na nag-resign nitong taon lang. Kaya kasama sa iniimbestigahan ng pulisya ang posibilidad na may kinalaman ng krimen sa dating trabaho ng biktima. As early as last year, according to our investigators, merong threat yung ating biktima. This is subject for validation and investigation, pero meron siyang pinost sa social media. Apparently, may mga nire-reveal siya. There are allegations of corruption sa pinanggalingan niyang ahensya. Ayon sa kaibigan ni Antatico, naikwento ng biktima sa kanya noon na nag-resign siya dahil naramdamang pinag-initan siya matapos i-post sa Facebook ang isang ghost project umano ng NIA.
Limitado lang umano sa mga Facebook friends sa kanyang mga post. Yung isa, yung parang ghost project ata ng NIA sa Region 10 na when he inspected it, wala talaga, no? And then he showed some documents na reported na na-finish na yung project but it's not yet done. Sabi pa ng kaibigan, ikinwento sa kanya ni Antatiko na nang i-post niya ang umunoy katiwalian ay nakatanggap siya ng mga text ng pagbabanta na nagsimula sa unang bahagi ng nakaraang taon at nasundan noong Oktubre at Nobyembre. Sinasabi lang niya sa amin na meron na naman siyang death threat, but he was just laughing. So kami din, we took it lightly. Akala namin na just to keep him silent, tinatakot lang. Pinavalidate ng liderato ng India ang mga isinawalat ni Antatiko, kabilang ang 2 irrigation facility sa Maging Lanao del Sur na mga proyekto raw ng nakaraang administrasyon. Okay naman daw ang isang proyekto, pero nagkaproblema ang isa dahil tinamaan ng baha at bagyo noong 2023. Nagmukha lang umano itong inabandona base sa mga litrato na inilabas ni Antatiko dahil hindi agad napaayos, resulta ng kawalan noon ng Quick Response Fund ng ahensya. Pero napaayos raw ito nang magkaroon na ng pondo, sabi ng NIA. Region 10 po kasi ito eh. So pinapuntahan namin ng taga-Region 9, taga-Region 12, and then itong central office po ang panghuling nagpunta doon sa pinapavalidate. Pero yung initial report sa atin nung nagpunta noong last week doon ay gumagana naman daw po yung okay naman yung system. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa kasong ito. May mga persons of interest na sila na iba pa sa mga bumaril kay Antatiko. 100,000 pesos na reward ang inaalok ng National Irrigation Administration sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon para mahuli ang mga nasa likod ng pagpatay sa dati nilang tauhan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inusisa si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng alegasyong may dineliver na pera sa kanyang bahay sa kauna-unahan niyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman sumipot si dating Congressman Zaldico kahit pinatawag din sa pagdinig. Ang ilang napag-usapan sa hearing sa pagtutok ni Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang ipatawag ng komisyon para magbigay linaw sa proseso ng budget. House Speaker si Romualdez mula noong 2022 hanggang 2025 at ilan sa mga manumalyang flood control project na naisampa at na-refer sa Ombudsman ay umano'y natapos noong 2024. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Ito ang kauna-unahang pagharap ni Romualdez sa kahit anumang pagdinig tungkol sa anomalya sa mga flood control project. We want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. It's about facts and evidence, and hindi lang political noise or speculation. Hinahanap natin kung ano talaga nangyari, and him being the speaker, being the leader of the House at that time, will be able to provide us important information on that. No? As far as his role is concerned, or possible liability or accountability is concerned, that is up to the Commission to decide on. Bawal pa rin ang media na mag-cover sa pagdinig pero sa mga litrato at video na ibinigay ng ICI, nanumpa si Romualdez sa harap ng ICI sa pangunguna ng chairman nito na si Justice Andres Reyes Jr. Nadadawit si Romualdez sa anomalya sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ni-name drop umano ng ilang mga mambabatas na kumukubra ng kickback. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ng nagbitiw na Cobicol Party List Representative Zaldico, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mga mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The weaknesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents.
Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogadong nagnotaryo nito na siya ang pumirma rito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan na mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez, pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. May imbitasyon din ng ICI kay Ko ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko. Sabi ni Romualdez, dapat harapin ng mga iniimbitahan ng ICI ang komisyon. Chairman ng House Committee on Appropriations si Ko mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sabi kahapon ng ICI, maaari silang magpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite for contempt si Ko at kung papayagan ay maaaring makapaglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko. Nakipagpulong naman ng ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget sa ICI. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ng DBM at sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nangyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission na audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto naipatutupad ng tama. At para raw maiwasan ng anomalya sa budget, kailangan sa pagbubuo pa lamang ng National Expenditure Program ay masinop na ang mga ahensya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, narito pa rin ako ngayon sa Manay, Davao Oriental at kani-kanina lamang muli na namang yumanig ang magnitude 4.6 na aftershock bago mag-alas 5 ng hapon. Sa patuloy namin pag-ikot, nakapanlulumo ang pinsala ng lindol na tumambad sa amin. Maraming bahay pati ospital ang tuluyan ng inabandona dahil kung hindi po halos mapulbos sa lakas ng lindol, nakitaan ang mga malalaking bitak na lubang delikado. Mahigit 1 oras ang layo ng bayan ng Lupon mula sa Manay, Davao Oriental. At dito, bakas din ang tindi ng pinsalang dinulot ng magnitude 7.4 na lindol. Ito ho ang lugar na kung tawagay Barangay Kalapagan. Sakop po ito ng munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Isa sa mga tinamaan at napinsala ng lindol. Ang bahay na ito, hindi na po natitirhan. Ang mga nakatira, lumikas na po sa lugar na mas ligtas sa kanilang tingin. Tingnan nyo yung flooring. Tingnan nyo yung lupa na aking tinututukan. Kung gaano kahaba ang bitak na nilikha ng pagyanig. Mga kapuso, ganyan po kalalim at kalapad ang bitak sa lupang likha ng pagyanig noong 1 linggo. Dito po yan sa isang residential property. Sakop po yan ng Barangay Kalapagan, Munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Ang mas nakababakala rito ayon sa mga residente, pumasok po sa kanilang mga residential property ang bitak sa lupa na siyang nagtulak sa kanila para lisanin ang kanilang mga tirahan. Ang bahay ng pamilya Tabon, isa sa mga apektado. Ito, may pinto. Tanggal. Nitanggal na namin. Pasok ko tayo, pwede ho ba? Ito, ano dati ito? Sala. Ito ang sala. Opo. Tapos, ito. May buak. Okay. May but yan. Ito, may biyak dito. Opo. Ito, okay. Tapos dito. Tapos dito. Sa kwarto. Yan po. May biyak din doon. Habang nasa lugar, niyanig kami ng magkasunod na mga aftershock. Ay, pagsinggit. Nakarol ka, ayan o, maano. Ang paggalaw ng ilang istruktura, aming nahulikam. Dito sa Purok Mag-Oma sa Barangay Kalapagan, halos mapulbos ang bahay ng pamilya Luchavez dahil sa lindol nitong Biyernes. 3 taon lang ang nakararaan nang matapos ang bahay na ginastusan nila ng aabot sa 1 milyong piso. Habang lumilindol, punta kami sa labas. Igo lang may
labas kami ng bahay, yung bumagsak agad yung bahay namin. Buti ho, hindi kayo napano? Hindi naman. Siguro sa awa ng Panginoon, so hindi kami nakalabas kami kaagad. Kaming dalawa ng asawa ko. Mga kapuso, dito po dati nakatirig ang pamamahay ng pamilya Luchavez. Isa ho sa napinsala ang kanilang residential property. Gumuho ang lupa na ito, dulot ng pagginig. Sumama kung bumagsak ang kanilang bahay. Ang kanilang pamilya sa simbahan ngayon naninirahan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan sila'y maalalayan at matulungan. Sa poblasyon ng Manay, Davao Oriental, tumambad ang pinsala ng lindol sa St. Francis Xavier Parish. Gumuho ang canopy at nagkabitak-bitak ang kisame. Sa ngayon ay sa activity center na muna sila nagdaraos ng misa. Nakapanlulumo naman ang epekto ng lindol sa pangunahing ospital sa bayan. Abandonado ang Manay District Hospital ngayon matapos itong wasakin ng lindol. Ito po ang itsura ng pagamutan. Nagkagula-gulanit ang kisame. Durog ang mga pader at ang mga aparato ng ospital. Hindi na mapakikinabangan pa. Sa ngayon, tuloy ang clearing operation pati po ang pag-recover sa mga pwede pang pakinabangan at dito po sila tinatambak sa open ground. Ang mga pasyente naman inilipat sa pinakamalapit na mga health center. Natagpuan din ng aming team ang naitalang nasawi sa bayan ng Manay. Ang 47 anyos na si Juvie Lopez na taga Purok 26 sa Barangay Central. Kwento ng kanyang panganay na anak. Inatake sa puso ang ina kasunod ng aftershocks. Nung paglumindol na, nandun siya sa loob, na-atake, nagpanik kasi natatakot yan, takot yan sa lindol. Kailangan lang namin yung kahit konti lang, bigas o kahit ano, yung mga gamit dito. Maganap ang mga malalakas na lindol sa ilang lugar sa bansa ngayong buwan, muling nagbabalik ang pinangangambahan ng mga taga Metro Manila na tinatawag nilang The Big One. Bilang paghahanda, nag-inspeksyon ang mga otoridad sa mga eskwelahan at gusali sa ilang lugar sa Metro Manila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansa, nagbabalik sa kamalayan ng maraming taga Metro Manila ang tinatawag na The Big One, ang pinangangambahang malakas na lindol dahil sa paggalaw ng West Valley Fault. Isa sa dinadaanan niyan ang Barangay Pembo sa Taguig City. Narito po ako sa Escuela Street sa Barangay Pembo at ang sinasabi po sa atin ng kanilang barangay ay dito mismo sa kalsada na ito dumadaan ang fault line. Kaya po binabantayan po ang lugar na ito at sinisiguro na may kaalaman yung mga tao ay dahil marami pong mga kabahayan dito at meron din pong malaking eskwelahan. Sa kalsadang ito matatagpuan ang West Valley Fault Marker at ang babala ng posibleng pagbitak at pagyanig ng lupa. Katabi nito ang bahay ni Joel Medalla. Sabi niya, lagi siyang dumadalo sa mga seminar ng lokal na pamahalaan, kaya kahit paano'y handa siya sakaling lumindol. Dati akong zone leader dito, kaya alam ko ang gagawin. Gawa nga lang siguro, depende rin na rin sa edad ko, kung gaano ka-liks yung kilos pa. Nasa Panginoon lang ako talaga umaasa. Nasa harapan lang ng Pembo Elementary School ang fault line. Ay sa barangay, tinatayang hindi bababa sa 2,500 ang estudyante rito. Meron po kaming disaster preparedness na ginagawa every year. No? So ina-update po namin yung SDRRM ng eskwelahan. Kasama po yung mga pupils. Meron din po kaming hiwalay na community-based na seminars. Naano rin kami na sa mga nangyari dahil talaga nakikita pinapakita sa TV. Yun. At saka yun, mga residente, nakahanda na rin sila dahil nakikita nila sa ibang lugar. Nasa 74,000 ang residente ng Barangay Pembo, kaya kailangan ng matinding kampanya para maihanda sila. Kailangan inform yung bawat isa sa kanila kung ano ang dapat gawin, kung saan, kung kanino makikinig, at kung ano, kung dapat i-prepare sa mga ganitong pangyayari. Ang first na pupuntahan yung mga open court and mostly yung open service road dito sa taas. Yun po kasi yung mga open area namin. Yun po yung una kapag
Wag naman sana kapag may nangyaring hindi kanais-nais dito. Sa Pasay City, nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan at city engineers sa mga eskwelahan dahil sa banta ng lindol at pagkalat ng malatrang kasong sakit. Titiyakin daw nila na matibay ang mga gusali. Namigay rin ng hard hat sa mga estudyante at guro. Sa Muntinlupa City, may mga barangay rin na dinadaanan ng fault line. Kaya nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga government building kasama ang mga eskwelahan. Magsasagawa rin sila ng mga earthquake drill. Pinagahanda ang mga taga Metro Manila sa The Big One dahil sa laki ng populasyon nito at sa rami ng mga gusali at infrastruktura. Marami rin ang nakatira at nagtatrabaho sa high-rise buildings. Paalala ng isang structural engineer, dapat siguruhing regular na iniinspeksyon ng eksperto ang mga gusaling ito. I would generally say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Kasi I believe that most developers, big developers, get reputable structural engineers to design their condominiums and office buildings. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, bistado sa Clark, Pampanga ang condo unit na ginawang pugad ng iligal na online sugal. Arestado ang 7 Koreano na may mga derogatory record na overstaying pa sa bansa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Para mapasok ang isang unit na nag-lock ng pinto, dumaan sa may bintana ang mga operatibang ito ng BI Fugitive Search Unit. Maya-maya lang, napasok na nila ang kanilang target na unit sa loob ng Clark, Pampanga. Huli sa akto habang nakabukas pa ang mga computer ng 7 Korean nationals na nag-ooperate ng illegal online betting sa mga sports at online games. Ayon sa BI, ilang linggo rin nilang isinagawa ang kanilang online surveillance bago natunton ang eksaktong condo unit na ginagamit ng mga dayuhan sa kanilang operasyon. Ganito kasi ginagawa nila ngayon para maiwasan yung mahuli. Nagre-rent sila ng iba't ibang kwarto. So sa isang kwarto may 5 empleyado sila or 5 to 10. Ang 7 turistang Koreano na kanilang inabutan kung hindi may derogatory record ay overstaying na sa bansa. Tumambad sa mga operatiba ang iba't ibang system na ginagamit ng grupo na pasok sa alert list order o alot ng BI dahil sa pagiging dating empleyado ng Pogo. Ongoing pa yung clearance natin kung may mga ongoing sila na local case or may mga kinakaharap sila dito na reklamo sa atin. May kipag-ugnayan tayo sa Korean counterparts natin upang makapagsampa din sila ng mga kaukulang kaso sa kanilang bansa. Once ma-clear na dito na wala silang kaso ay pwede na natin sila ipa-deport pabalik ng Korea. Wala pang pahayag ang 7 inaresto na nakapiit na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! In her fit girl era, si Sparkle artist AZ Martinez, nahilig ngayong mag-workout sa kabila ng kanyang busy schedule. Paboritong gym buddies nga raw niya ang mga kapwa ex-PBB housemates na sina Vince Maristella at Ralph De Leon. Makichika kay Athena Imperial. Mula sa tapings, endorsements, at shoots, abalang-abala ngayon si Sparkle artist AZ Martinez. Lalo't magsisimula na rin ang lock-in taping para sa upcoming collab series nila ng ex-PBB housemates na The Secrets of Hotel 88. We're really excited. We've done workshops with the other cast, with the other housemates, and we've been doing our look test. Pero kahit busy, may time pa rin si AZ para sa kanyang sarili. At isa raw sa kinahihiligan niya ngayon ang pag-workout kasama ang mga kapwa ex-housemates na sina Ralph De Leon at Vince Maristella. We decided na we'd go workout kapag free kami. And whether if it's together, kami lang, or ako lang, ganon. It's like our bonding moment na din. We enjoy doing it together. Speaking of housemates, excited na rin daw si AZ para sa mga Gen Z housemate ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 na mapapanood na simula October 25. Payo ni AZ sa kanila, just do your best, do your thing. Huwag ka talagang sumuko kasi it's worth it and you'll love it once tapos na yung challenge.
Game kaya siya sakaling imbitahang maging house guest? I would love to go back to PBB and maybe I could stay for a month. Joke lang. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Nangangailangan na nga ng tulong, binibiktima pa umano ng nasa koteng babae sa Mandaluyong City ang ilang distress OFW. Ang kanyang modus, tunghayan sa pagtutok ni John Consulta. Inuuli po namin ko yung pag-nagpag sa Article 172, falsification po ng public documents. Inaresto ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division at Department of Migrant Workers o DMW ang babaeng ito sa Mandaluyong. Na-recover sa kanya ang mark money na ibinayad sa kanya ng complainant na OFW. Grabe naman kayo. Ikaw mga. Sige, OFW ha. Kung kayo inaabuso ninyo ang mga OFW, kami po protektahan namin ang OFW. Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang DMW para maaksyonan ang modus ng suspect na nambibiktima sa mga nangangailangang OFW. Nilalapitan po niya yung mga taong pumupunta po sa DMW, yung mga distress OFW na mag-avail sana nung cash assistance na pinaprovide nung DMW. Hihikayatin na sa kanya na po makumuha ng Certificate of Indigency na gagamitin po para sa cash assistance ng DSWD at ng DMW. Peke ang mga Certificate of Indigency na binibigay ng suspect sa mga OFW kapalit ng 10% ng tatanggapin nilang tulong pinansyal. Sa DSWD, 1,000 ang kanilang hinihingi. Pero sa DMW, 7,500 ang kanilang hinihingi kapag nakuha na po yung cash assistance. Kinasuhan po natin siya ng estapa through falsification po ng public document. Kinukuha pa rin namin ang pahayag ng suspect na nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inireklamo na ng Justice Department sa Ombudsman ang 8 opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office at isang kontraktor dahil sa mga umano'y ghost flood control project. Pero ayon sa DOJ, may matataas pang opisyal na sangkot batay sa daloy ng pera sa mga bank account. Nakatutok si Salima Refran. Malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang unang asuntong isinampa ng Department of Justice sa Ombudsman kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Bulacan 1st Engineering District. Kabilang sa inireklamo ang dating district engineer nito na si Henry Alcantara at mga dating nilang assistant district engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din sina Engineer RJ Domasic, Project Engineer Lawrence Morales, Chief Accountant Juanito Mendoza, Bids and Awards Committee Member Floraline Simbulan at DPWH Cashier Cristina May Pineda. Kasama rin sa asunto ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Ayon sa DOJ, ang pinakamabigat na ebidensya laban sa kanila ay ang pag-amin nila sa Senado na nagsabwatan sila para paghati-hatian at ibulsa ang pondong nakalaan para sa mga hindi na itayong flood control project sa Bulacan. Ebidensya rin ang mga dokumentong pineke para palabasing may proyekto kahit wala. Si Sally Santos umaming kumita rin dahil pinagamit ang lisensya niya bilang contractor sa mga taga-DPWH Bulacan engineers para sa mga kunyaring project. Sinisikap pa naming hinga ng panig ang mga inireklamo. There were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin. Mayroon pang hindi kasi tinuturo Hindi pa tinuturo yung paakyat. Yun ang ating sinisikap gawin. There's really no project to speak of. So this is based basically on documentary evidence that has been gathered by the National Bureau of Investigation. No hanging fruit to. We call this the open and shut cases. Ayun ang tingin namin, open and shut cases kasi ghost Wala talaga nangyari, lumabas talaga ang pera, meron nakatanggap ng pera, at wala namang lumabas na projects. Hanggang sa engineering district lang ang approval ng mga proyektong di lalagpas sa 150 million pesos gaya ng pinekwestyong mga proyekto. Kaya puro mga opisyal lang nito ang kasama sa kinasuhan.
Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siya ring nanguna sa investigasyon nung nasa DOJ pa siya, may mga matataas sa opisyal na sasabit. Batay naman yan sa mga bank document na galing mismo sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Bank to bank po, yung ibang transaksyon, kaya huling-huli. Sabi ng DOJ, patuloy ang evaluation sa mga gustong maging state witness. Remember, tayo yung argabyado ang taong bayan. So yung mga nandehado, sila ang dapat sumunod sa panuntunan natin. Hindi sila ang nagdidikta ng kondisyon para sa atin. Ang usapin ng restitution o pagbabalik ng pera, pag-uusapan naman daw kapag nasa korte na ang mga reklamo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Lord, please send some help. Pinangangambahang dumami at mas lalong lumalim ang 70 sinkhole na nakita sa Northern Cebu. Dahil yan sa patuloy na nararamdamang aftershocks na apektado rin ang mga lamang dagat. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. 70 sinkholes na ang nakita sa Northern Cebu matapos yumanig ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Pinakamarami sa bayan ng San Remigio kung saan 40 ang nakitang sinkhole. 16 sinkholes naman ang nakita sa Bugo City na epicenter ng malakas na lindol. Posible pa yang madagdagan ayon sa Mines and Geosciences Bureau dahil sa patuloy na nararanasang aftershocks. Sa pinakahuling tala nga ng PHIVOLCS, mahigit 12,000 na ang aftershocks. Kabilang dyan ang nasa magnitude 4 na na-record pasado alas 10 kaninang umaga. Dahil sa patuloy na pagyanig, lalong lumalalim ang mga sinkhole ayon sa MGB. Hindi pa nagpalabas ang ahensya ng bilang kung ilang barangays at residente ang apektado ng mga nakitang sinkholes. Pero inirekomenda na nilang tuluyang lisanin ang lugar. Katulad na lang sa isang bahay sa Sitio Sansan, Barangay Manyo, San Remigio. Sa kuha ng netizen na si Hani Bintulan, kitang bumigay ang parte sa gilid ng isang bahay papunta sa malaking sinkhole. Number one recommendation namin pag may nag-occur na sinkhole is to cordon off the area. Refrain from going near kasi posibleng mag-collapse po yung rim ng sinkhole. Inaantay ng Cebu Provincial LGU ang final report ng MGB na posibleng gawing batayan sa ipatutupad na land use reclassification o rezoning sa maapektadong lugar na nakitaan ng sinkholes at ang nasa Bugo Bay Fault. We take advice and guidance from the national agency, whatever is safe for the people. Of course, safety. Di kita ma-progress ani kung atong safety din nato unahon. So safety first. Kung mauna ilahang recommendation, then we will abide by it. Bukod sa lupa, may mga nadiskubre ring sinkhole sa dagat. Dahil kay mga isda nga matay. Pinangangambahan din ang pagkamatay ng mga isda dahil sa patuloy na aftershock. Gaya ng nangyari sa Barangay Santo Rosario sa Bugo matapos ang 5.8 aftershock kahapon. Ayon sa mga eksperto, posibleng magdulot ng fish kill ang malakas na lindol. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. On a break muna si Kylene Alcantara sa pag-acting at focus muna sa kanyang self-love era. Isa sa kanyang pinagkakaabalahan at traveling around the world independently. Makichika kay Aubrey Carampel. Happy, blooming, and glowing si Sparkle star Kylene Alcantara na spotted sa launch event ng fashion designer na si Rahul Lauren. In her love yourself era raw siya na binibigyang importansya ngayon ang kanyang personal growth. Masaya ang buhay ngayon. Growing, evolving every single day.
Sa event, reunited pa sila ng kanyang Beauty Empire co-star na si Rufa Gutierrez. Matapos gumanap bilang Shari De Jesus sa Beauty Empire, break muna sa acting si Kailin. Pero pinaghahandaan na raw niya ang mga gagawing projects for next year. Ngayon, papahinga muna because napakabigat po ng Beauty Empire. At sobrang proud ako sa ginawa namin. Actually, ngayon kasama ko si Miss Rufa. And I'm just so happy that I created a family there. Sa nakalipas na mga buwan, pagta-travel for work and leisure ang pinagkaabalahan ni Kai. Noong August, kasama si Kailin sa Sparkle World Tour sa Canada. Bago yan, pumunta rin siya ng Italy para dumalo sa kasal ng kaibigan. At nag-solo travel din sa New York. Nag-side trip ako sa New York on my own. Yes! Yes, tas ako nag-book ng flight, ako nag-book ng hotel. I felt so independent. I was just alone. I have friends there, but most of the time, mag-isa lang ako, naglalakad-lakad lang ako. I wanted to get to know myself more, independently. Bumalik din daw siya sa kanyang hobbies and fitness routine. Tennis, nagpa-firing din ako, nagmo-motorbike, so ginawa ko po ulit yun ngayon na I have more free time. Lahat daw ng ginagawa niya ay parte ng kanyang self-love journey. Yes, all the time. Feeling ko dapat buong buhay mahalin talaga natin ang ating mga sarili. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Kinumpronta ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro sa Justice Department ang dalawang babaeng pulis na nagsampa ng reklamo laban sa kanya, kabilang ang rape. Sinampahan niya rin ng reklamong perjury ang mga complainant na sa tingin niya ay ginagamit para sirain siya. Nakatutok si Jonathan Andal. Naghain ng kontrasalaysay si Marikina 1st District Representative Marcelino Teodoro sa preliminary investigation kanina ng DOJ para dumepensa sa reklamong acts of lasciviousness at rape by sexual assault na isinampa sa kanya ng dalawang babaeng pulis na dati niyang close in security. Kasama ang kanyang misis na si Marikina Mayor Maan Teodoro, harapang kinumpronta ni Congressman Teodoro ang dalawang babaeng pulis. Narito lahat yung mga litrato na nagpapakita kung nasaan ako. May mga programa akong dinaluhan na yung oras na sinasabi nilang naganap yung panghahalay na inaakusan nila sa akin. Kaya makikita na walang pagkakataon para ginawa yung ganong bagay, yung panghahalay. These are sham complaints as far as we are concerned. Ang nakakapagtaka dito ay ayaw nilang sumagot. Ayaw sumagot ng mga complainants at meron nakalagay girl 1, 2, 3, 4 na meron raw mga ginawa rin si Congressman Teodoro. Hindi ba napaka-simple tanong nun? Sino itong mga ito? Bilang pangsuporta sa kanyang depensa, binitbit ni Teodoro sa DOJ ang kanyang mga testigo na aabot sa 28. Kabilang dyan ang ilang mga kabaro ng dalawang nagre-reklamong pulis. Siguro may mga 5-6 na pulis na magpapatotoo rin na doon sa mga araw na nabanggit, wala silang nakitang kakaiba at wala silang nakikitang pangahalay dahil kasama nila yung allegedly yung biktima. Tingin ni Teodoro, ginagamit lang ang dalawang babaeng pulis para siraan siya sa politika. Mukhang isang malaking skriptong ginawa. Parang ang purpose, nakikita namin kanina, is simply to damage. Pinag-aaralan ngayon ni Teodoro na ireklamo rin ang dalawang babaeng pulis sa PNP-IAS o Internal Affairs Service na siyang nagdidisiplina sa mga pulis. Kahapon, sinampahan na ni Teodoro ng reklamong perjury ang dalawang babaeng pulis. Hindi pinangalanan ng DOJ ang dalawang nagre-reklamong babaeng pulis pero bukas ang GMA Integrated News sa kanilang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dalawang low-pressure area na po ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang nasa labas ng PAR, huling nakita sa layong 1,760 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Nananatili ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na araw. Ang isa pang LPA na nasa loob ng PAR at huling namataan 130 kilometers east-southeast ng Baler, Aurora, posibleng mag-dissipate
o mawala na sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, nagdudulot pa ito ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Bukod dyan, tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng easterlies. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon, extreme northern Luzon, Palawan at Mindoro. Pagsapit naman ng hapon, mas marami nang uulanin sa Mimaropa at ilang bahagi ng Calabarzon. May mga kalat-kalat na ulan din sa northern at central Luzon, pati na po sa Bicol Region. Sa Metro Manila, bago magtanghali ay pwede nang maging makulimlim at posible ang ulan sa ilang lungsod. May tsansa ring magka-thunderstorms sa hapon o sa gabi. Hapon at gabi rin posibleng tumaas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Flood control na, malaking tulong pa sa irigasyon. Iyan umano ang asahan ng mga magsasaka sa Claveria, Cagayan dahil sa impounding dam na pinasinayaan ng Pangulo. Sinilip din niya ang isang patapos ng tulay na dapat anya'y gandahan at wag yung bumabagsak. Nakatutok si Darlene Kai. Kakulangan ng maayos na irigasyon ang isa sa mga hinaharap ng mga magsasaka sa Claveria, Cagayan gaya ni Delio. Kakambal niya ng baha naman kung may ulan o bagyo. Ginagawa namin ng paraan na parang inakwan yung ilog para magkatubig lang kami. Pero kapag darating ng tagulan, mawawas out agad. Kaya nahihirapan po kaming magbukid. Doong nakaraang anihan nga, kalahati ang lugi ni Delio. Problema po ma'am, kasi aapaw ng tubig, kagayan mga yan, bukirin mga yan, aapaw, pagkatapos masisira rin yung palay. Inaasahang makatutulong ang 700 million pesos Union Water Impounding Dam sa Claveria na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung maulan, dito muna may ipon ng tubig para hindi bahain ang mga taniman. Layo nitong Union Water Impounding Dam na patubigan ang taniman ng mga magsasaka rito. Pero bukod dyan ay flood control measure din ito na layong pigilan ng pagbaha. 514,000 cubic meters ang kabuang kapasidad nitong water impounding dam. Katumbas niya ng mahigit 200 Olympic-sized swimming pools. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema. 3,600 ektaryang taniman at mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang sa proyekto. Nakita namin sa helicopter yung ginagawa dito sa side ng ilog ang mga revetment para siyempre hindi na lalampas doon sa dinadaanan ng ilog yung tubig. Makokontrol natin yung takbo ng tubig, hindi na magbabaha but hindi meron pa tayong makukuhang patubig. Inaayos na rin ang sistema ng pamimili sa mga ipapagawang farm-to-market roads. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang. Minsan kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kabilang sa mga kokonsultahin ang mga lokal na pamahalaan matapos madiskubring may 105 million pesos na halaga ng mga umano'y ghost farm-to-market road sa Mindanao. 300 farm-to-market bridge din ang tatapusin sa loob ng 4 na taon, sabay biro sa katabing si DPWH Secretary Vince Dizon. Pero gandahan niya yung tulay, huwag yung bumabagsak. Oo. At saka yung maintenance. Tama po. Kakulangan anya sa maintenance ang problema sa mga bumagsak na tulay na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan at Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Kaya siniguro ng sapat ang pondo para sa maintenance sa mga tulay sa susunod na taon. Ganyan din anya ang asahan sa patapos ng Kamalinyugan Bridge sa Cagayan na magdurugtong sa mga bayan ng Apari at Kamalinyugan. Paiikliin ng 2.34 billion pesos na tulay ang dating mahigit 1 oras na biyahe sa 20 minuto na lang. Dahil sa mas pinatibay at pinagandang disenyo ng tulay, naging 45 tons ang maximum vehicle capacity nito at may earthquake resistance na aabot sa magnitude 8. Mula rito sa Claveria, Cagayan, para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dinesqualify ng International Criminal Court Appeals Judges si Chief Prosecutor Karim Khan sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon po yan sa ulat ng Reuters.
dahil umano ito sa posibleng conflict of interest. Batay sa kopya ng desisyong nakuha ng Reuters. Nitong Agosto, hiniling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Can dahil dati itong tumayong abogado ng mga umano'y biktima ng war on drugs. Sa kopya ng ruling na nakita ng Reuters, pinunto ng depensa na wala dapat papel si Can sa kaso dahil dati niyang kinatawan ang Philippine Human Rights Commission o PHRC sa pagpangalan kay Duterte bilang top suspect. Kaya raw di na raw umano makapagsasagawa si Can ng isang patas na investigation. Sinusubukan pa po ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Can. Pero dati na niyang sinabi, wala siyang nakikitang dahilan para hindi payagang lumahok sa pagdinig ng kaso. Anya, wala siyang direktang kinalaman sa investigasyon o pag-interview ng sinumang biktima o witness. Wala rin daw conflict of interest sa kanyang pagiging kinatawan ng PHRC. Mahigit 100 bilyong piso na ang nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga ghost project kontra baha, ayon yan mismo sa Finance Department. Apektado rin ito ang credit rating ng Pilipinas na isa sa mga batayan ng pamumuhunan sa bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil sa umano'y katiwalian sa maraming flood control project sa bansa, naunsyami ang pagtaas sana ng credit rating ng Pilipinas na batayan pa naman ng ibang bansa, institusyon o mga negosyante sa pagpapautang o pamumuhunan. Inamin niya ng Finance Department matapos ang Senate hearing para sa hinihingi nitong 37.78 billion pesos na budget para sa 2026. You know, kung wala itong flood control, we met with S&P, they were ready to give us a credit rating upgrade. This year? This year. Sana. We were already going to be a notch upward. So nakakapanghinayang. Asahan din anyang babagal ang paglago ng ekonomiya habang nagpapatupad ng reforma para masinsin ang paggastos at hindi na mauwi sa katiwalian. Makakabawi rin naman anya ang ekonomiya. Internally, posible magkaroon ng slowdown in growth itong third quarter. Pag nag-slowdown ang gobyerno sa paggastos, posible hanggang umabot yan ng first quarter next year. Bukod pa yan sa tiyak nang nawala sa ekonomiya mula 2023 hanggang 2025 nang dahil sa ghost flood projects na ayon sa Finance Department ay mahigit 118 billion pesos. Daming mga rally, daming mga ano, but do you see any slowdown in terms of paying taxes? Yes, nararamdaman na ng BIR yan. Medyo yung growth rate ng collection nila nababawasan ng konti, but so far manageable naman lahat. Naong katuloy ang hugot umano ng ilang negosyante na nagbabayad ng buwis. Tapos malalaman namin itong mga to, ghost pala, hindi natin kung nagbabayad ba ng tamang buwis mga to. Sabi ng BIR, simula pa lang ang paghahain nila ng 7.1 billion peso tax evasion case laban sa mga Diskaya at St. Gerard Construction. Patuloy pa rin yung ginagawang investigation or pag-audit doon sa mga iba pang contractors involved, and we're also looking into other personalities involved. Naungkat din ang program funds sa panukalang budget o yung nakapilang gastusin sakaling may sobrang pera pa ang gobyerno. Huwag naman yung masyadong broad na pwedeng gamitin sa iba't ibang proyekto na hindi na natin kontrolado. Mahalaga yung unprogrammed fund. Halimbawa, pag may sakuna, katulad doon nangyari sa Davao del Norte at sa Cebu, may agahan pwede makuha ang ating Pangulo. Kung may excess revenue nga naman, pwede natin gamitin yan para sa kalabidad. Pero paniwala ni Recto, hindi dapat malaki ang unprogrammed funds. Dapat anya ay standby fund lang sa oras ng pangangailangan. Dapat din anyang naka-line item pa rin ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Presidential pork o pork barrel ng Pangulo. Yan po ang tawag ng ilang taga-minorya sa naiwang mahigit 200 bilyong pisong unprogrammed appropriation sa bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 national budget. Pero ayon sa Malacanang, kailangan ang unprogrammed appropriation sabay giit na iingatan ng naturang pondo at hindi magiging pork barrel. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. All the bills that we have just approved. Sa inaprubahang bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 national budget,
may naiwan pa ring halos 243.2 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ito yung mga standby na proyekto o items na wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pero mainit sa mata ng ilang mababatas ang unprogrammed appropriations dahil dito inilagak noon ang mga flood control project na sinasabing maanomalya. Kaya nanindigan ng taga-minorya sa Kamara na dapat zero ang unprogrammed appropriations na tinawag nilang pork barrel ng Pangulo. Presidential pork yan. Yung napakalaking halaga na yan, tanging presidente ang nagde-decide. Sa 2026 General Appropriations Bill, nakasaad na maaaring pondohan ng mga unprogrammed appropriations kapag may sobrang koleksyon ng buwis, may bagong pagkukunan ng kita, o may aprobadong loan para sa mga foreign-assisted projects. Ang QA, ang nangyayari dyan, pinauubaya yung kung kailan gagamitin, kung paano at saan gagamitin sa Executive Department. Kaya vulnerable talaga siya sa misuse or abuse pati sa paggamit sa pork. Sabi ng Malacanang, kailangan talagang meron pa ring unprogrammed appropriations. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi nating magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon? Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Kaya po, tandaan po natin, kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Hinihinga namin ang pahayag si House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, pero nauna niyang dinepensahan ang pagkakaroon pa rin ng unprogrammed appropriations, gayong wala na raw ritong flood control projects o iba pang proyekto. Tanging mga social programs na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at social pension na lamang ang pwedeng ipasok dito. Wala ng flood control projects, wala ng mga tulay, o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. At titiyakin daw na hindi ito maaabuso. Pero may duda pa rin ang Makabayan Bloc sa sinasabing hindi na umano pwedeng masingitan ng infrastructure projects ang unprogrammed appropriations. Pinapyasan man daw ng 35 billion pesos ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP. Meron pa rin daw halos 5 billion pesos na itinira na pwedeng magamit sa pagpapatayo ng infrastruktura at pwede raw itong dagdagan. Actually, may backdoor pa rin dito. Pwede pa rin gamitin ito for infrastructure projects. Ngayon, sasabihin, 5 billion na lang yan, maliit na lang yan. Di ba? True, pero merong provision sa unprogrammed appropriations na nagpapahintulot sa DBM na dagdagan ito ng kahit magkano mula sa ibang mga pondo ng unprogrammed appropriations. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Budget Secretary Amena Pangandaman. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang hindi sikretong pondo ang unprogrammed appropriations, kundi standby na alokasyon na aprobado ng Kongreso. Karaniwan daw nagsisilbi itong fiscal buffer para makaresponde pa rin ng gobyerno sa biglaang pangangailangan o urgent national priorities, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bilang panlaban sa katiwalian, pwede lang ma-access ng publiko ang mga SALN o yung tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na hawak ng ombudsman. Gayunman, may kondisyon pa rin bago mabigyan ng kopya ang nag-request. Nakatutok si Salima Refran. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power.
Binabawi nito ang memorandum circular ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa paglalabas ng salin noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte at nagtakda ng rekisitos na kinakailangan ng permiso ng may-ari ng salin bago mabigyan ng kopya ang nangihingi nito. As of today, and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose salin is requested. Sa bagong memo, otomatikong granted o pagbibigyan ng request, maliban na lang kung wala naman sa ombudsman ang naturang salin, kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang-impluwensya o mangharas, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pang inilistang kondisyon. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng salin, ito transparency. Pero hindi to dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. That's what it is. Redacted o itatago ang permanenteng address ng kawani ng gobyerno, pati na ang detalye ng mga menor de edad nitong mga anak, mga pirma at mga government-issued ID number. Nakapublic naman ang mga real properties and assets ng may-ari ng salin. Malaki raw ang maitutulong nito sa paglaban sa katiwalian. Lifestyle check po, dahil makikita po natin doon sa salin kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Ngayon po, pag meron po tayo mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his salin, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Pero ang hawak lang na salin ng ombudsman ay ang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Kaya nakikiusap sila sa iba pang salin repositories na isa publiko rin ang mga hawak na salin. The office also calls on all agencies that keep official copies of salins, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Para sa magre-request, kailangan lang mag-fill up ng request form, magpakita ng 2 government IDs at magbayad ng kaukulang fees. Magiging epektibo ang bagong memo 15 araw matapos ang pagkakalathala nito. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagrepaso ng ombudsman sa mga kaso kaugnay ng Pharmaly scandal o pagbili ng gobyerno ng ilang medical supply noong pandemya. Bakit anya, hindi lahat imbestigahan? Nakatutok si Marisol Abduraman. I never said Marcos resign. Hindi raw suportado ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng ilang grupo na magbitiw na si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kontrobersiya hinggil sa korupsyon sa bansa. 2 bagay lang naman daw ang hinihiling niya sa Pangulo. Unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Pointless call din anya ang nasabing panawagan sa Pangulo. Never ask him to resign. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years? Yeah. Oh, that is a pointless call, Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Hindi rin daw totoo ang usapin ng destabilisasyon at sabi ni VP Sara, sa administrasyon daw ito nanggagaling. Paniwala ni VP Sara, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo sa isyu ng korupsyon. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI.
Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Do you believe in integrity? Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ng bise. Tungkol naman sa pagpapabawi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga kasong may kinalaman sa issue ng overpriced na pagbili ng medical supplies mula sa family ng Duterte administration para daw ma-review at matiyak na malakas ang kaso. Sagot ng bise, bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. Kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. Samantala, hindi na raw kinagulat ni VP ang pagtapya sa budget ng Office of the Vice President. I think August 15, noong tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the Office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. Natanong din ang bise sa pagbabasura ng ICC sa hiling na interim release ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I have a comment on that, but I really want to wait for the decision on the appeal. Nasa Zamboanga City ang bise para dumalo sa selebrasyon ng Fiesta ng Lungsod at pasinayaan ang pagbubukas ng library at art exhibits sa Universidad de Zamboanga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Naalam na kung bago o dati pang inilagay ng China ang mga namatang istruktura sa Baho de Masinloc. Pumalag din ang Philippine Coast Guard sa radio challenge ng China kung saan binanggit nilang nature reserve nila ang Baho de Masinloc. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi daw masabi ngayon ng Philippine Coast Guard kung ano ang istruktura sa Baho de Masinloc na nakita kahapon sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG aircraft. Sabi ng Philippine Coast Guard, kailangan daw balikan ang istrukturang nakapatong sa bahura para malaman kung bagong lagay lang o dati nang naroon. These are still speculations. As I said, we cannot even confirm whether these are wooden, metal, or concrete. That is the reason why we need to conduct more MDA flight to verify what is really behind those allegedly structure that we found yesterday. Ang Armed Forces of the Philippines iimbestigahan din ang istruktura na posibleng mga natirang poste ng Chinese structure na pinasabog ng AFP noong 1997. We have received reports of certain structures underwater which we are verifying, but we have to understand that in the past, in 1997, there was an attempt to erect a steel structure by the Chinese Communist Party which was blown up by our Philippine Navy forces. Prior to that, there were also reports of building blocks that were reported in Baho de Masinloc. Upon further checking, these were blocks that were installed previous to all the escalation in Baho de Masinloc during the time of the present the US bases. Namataan din ang inilatag na floating barrier ng China sa bungad ng bahura para hindi makapasok ang mga fishing boat sa loob. Isang kulay dilaw na boya ang namataan din sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc na hinala ng PCG ay galing sa mga Chinese Coast Guard na mula 2012 ay hindi na umaalis sa loob ng lagoon. Samantala, hindi napigilan
ng panggigipit ng China Coast Guard ang paghatid ng ayuda at krudo sa may 100 Filipino fishing boat sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal kahapon. Nag-deploy pa ng high-speed response boat para guluhin at takutin ang mga Pilipinong mangingisda habang kumukuha ng ayuda at krudo mula sa mga barko ng BIFAR. This is China Coast Guard 3301. Recognized the National Natural Reserve of Huangyan Island of the People's Republic of China. Your actions may cause damage to the environment of our reserve. The Philippine government does not recognize your unlawful claim to establish a so-called Huangyan Island National Nature Reserve. Sa unang pagkakataon, narinig ng PCG ang radio challenge ng China na binabanggit na ang Baho de Masinloc ay isang nature reserve ng China. Pero para sa PCG, sintunado ang mensaheng ito ng China. It is very surprising that the Chinese government is claiming that they are protecting the marine environment. Dahil for so many years, we have monitored Chinese fishermen destroying the marine environment, harvesting giant clams, and even without hesitation, no? Ang panghuhuli ng pawikan at ng mga endangered species sa Baho de Masinloc. So it's very difficult. It's a hard sell. Kinundina naman ng US State Department ang ginawang pangwa-water cannon at pagbangga ng China sa mga barko ng BIFAR at PCG habang dumaraan malapit sa Pag-asa. Sinusuportahan daw ng US ang Pilipinas sa pagharap sa mga delikadong asal ng China na sumisira sa regional stability. Nananawagan naman ng China sa Pilipinas na huwag nang pumalagpa sa hangarin nitong ipagtanggol ang kanila daw soberenya at maritime rights sa itinuturing nitong teritoryo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Hindi dumalo sa budget hearing ng Commission on Audit sa Senado kahapon ang commissioner nitong si Mario Lipana. Dati na siyang nabanggit kaugnay ng ilang flood control project at may asawa ring contractor. May I ask where is Commissioner Lipana? Si Commissioner Lipana po has been on leave since August 1 po. Ang kanya pong leave ay na-extend po niya hanggang October 30 dahil he has been undergoing treatment po sa abroad for his sickness. Dahil sa pagkakasangkot ni Lipana sa issue, ipinag-utos ng COA sa lahat ng kanilang mga kawani ang pag-i-issue ng Declaration of Conflict of Interest. May 21 fraud audit reports na ang nagawa ng COA. 8 rito ay naisutumite na sa Ombudsman. 12 naman ay ipinasa sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Oh my God! Lord! Mga kapuso, uhaw na dahil walang malinis na tubig. Patuloy pang binabalot ng takot ang maraming taga-Manay, Davao Oriental dahil sa mga aftershock. Ang ilang residente sa kalsada na natulog. Nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Yes, Emil, sa labas pa rin ng mga bahay na tutulog marami rito sa Manay, Davao Oriental dahil sa mga nabanggit mong aftershocks. Linog! Labas lang ka mo, labas! Kusog na! Nagsushoot ang aming news team sa Manay, Davao Oriental kaninang umaga nang maramdaman namin ang biglang pagyanig. Sa takot, ang mga residente nagsitakbuhan palabas sa kani-kanilang bahay. Natrauma na ako, ma'am. Magnitude 5.6 ang naramdamang aftershock kaninang alas 10 ng umaga ayon sa FIVOX. As of October 14 ng umaga, hindi bababa sa 1,200 aftershocks na ang naramdaman matapos ang magnitude 7.4 at 6.8 na lindol. Ang mga ganitong pagyanig ang dahilan kung bakit sa labas pa rin ng kanilang mga bahay natutulog ang mga residente. Ang amin na lang lakas, ang Panginoong Diyos. Lalo't marami sa kanila na pinsala mga tahanan tulad ni Tatay Marcel. Yung higaan ko, ma'am, paggabi, wala na ako, ma'am. Patay na ako, ma'am. Kasi, ma'am, yung kutsyon ko, ma'am, yan ang higaan ko, ma'am. Ang bahay ni Giselle, delikado ng tirhan dahil sa laki ng pinsala. Mahirap na talagang tumira dyan, ma'am. So, saan kayo natutulog? Sa labas na, yung mga tent. Dagdag pahirap pa ang kawalan ng supply ng malinis na tubig. Wala kaming tubig dito. May ano po kami dito, puso, pero wala talagang mainom.
Ang 2nd Logistic Support Group ng Philippine Army nag-install na ng water purifying system sa evacuation center sa Barangay Central Poblacion, habang ang isa pa nito ihahatid sa Baganga. Ayon kay MD-RRMO Head Melanio Castro, na sa Central Poblacion, nasa 80% nang na-restore ang mga nasirang water pipes. Dahil ang ibang barangay daw may sariling water system tulad ng water reservoir, pero apektado pa rin dahil pawala-wala ang supply. Dahil nakakaranas pa rin ng power outage. Kuryente daw kasi ang nagpapaandar nito. Sa ngayon, patuloy ang pamamahagi ng tulong at sinisikap na mabigyan lahat, lalo ng tubig na maiinom. Emil, sa ngayon sinisikap na umano ng LGU na maabutan ng tulong ang lahat ng apektado. At patuloy rin daw ang rasyon ng tubig. Emil. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nanindigan ang kampo ni Senator Cheese Escudero na walang mali sa natanggap niyang 30 million pesos na campaign donation noong eleksyon 2022 mula sa kontraktor na si Lawrence Lubiano. Sa isinumiting manifestation ng kanyang abogado sa Commission on Elections, sinabing legal, fully declared at sumunod sa long-standing practice ang donasyon. Kumpiyansa rin daw silang walang makikitang mali rito ang COMELEC. Sinabi noon ni Lubiano na personal niyang pera ang donasyon. Base sa Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Kinumpirma ni COMELEC Chairman Garcia na natanggap nila ang manifestation. Handa na sa digma ang magsisimula ngayong gabi ang bagong henerasyon ng mga sangre ngayong nagbabagong anyo na sila sa kanilang mga gayak pandigma. Ang transformation na yan hindi lang inabangan at pinag-usapan, ikinamangha rin ng milyon-milyon ng nakapanood. Makichika kay Nelson Canlas. Apoy. Tubig. Hangin. At lupa. Breathtaking. At goosebumps ang hatid ng inaabangang transformation ng mga sangre in their full battle gear. Talagang handang-handa na sa digmaan ng apat. Gayon din ang Encantadix na nagpaabot ng mainit na pagsuporta sa Encantadia Chronicles Sangre. Panalo na sa ratings. Trending at pinag-uusapan din online ang transformation na mahigit 2 million views na agad in less than 1 hour after ng release. Ngayong ganap na silang tagapangalaga ng mga brilyante, handa na silang bawiin ang mga kaharian sa Encantadia. Una riyan mamaya ang digmaan sa Hatoria. Nakakabilib nga raw ayon kay Cassiopeia Solen Yusaf. Super ganda ng effects din ngayon. As nakakaliw. Every time I see it, I'm like, ay, napakaganda naman to. Pati si Nanay Mona na si Manilyn Reynes, very proud sa kanyang co-stars. Ang Gueco twins na sina Kiel at Tito na gumaganap na mantuk at tukman sa serye. Proud pero feeling good pressure sa kanilang pagganap sa iconic Telepantasya. Good pressure naman siya kasi talagang
mas napupush kami mag-work hard, mag-focus. Every time meron kaming mga eksena talagang nag-focus kami. Mag-abang na lang po kayo. Si Shuve Etrata bilang si Veshdita. Nabalik ang Encantadia kasama si Olgana. Abangan daw ang mga parating na puksaan. Marami kayong aabangan. Dito na yung mga fight scenes na sobra talaga namin pinaghirapan. And dito na may mga lalabas na powers, they will see more of Meneave. Pero ang isa sa mga aabangan, magkikita na ba muli ang magkapatid na Cassiopeia at Keramitena? May malaking shift ang mangyayari or malaking change na hindi ma-expect ng mga tao. So, yun lang, yung pwede kong sabihin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Martes, 72 araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po rito sa Manay, Davao Oriental, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.